Magandang hapon mga kababayan, mga utak teleserye. So meron tayong pag-uusapan dito. Ngayong hapon, dalawang topic, no? Dalawang topic yung napili ko. Isa sinend sa akin eh. Shoutout yung nag-send, hindi na lang nagpapamention ng name eh. Ito yung unang-una, men. Di ba? Saan ba yun? Ito, no? So, ito, nagva-viral to ngayon. Alam mo, minsan yung mga ganitong post papansin na lang eh, no? I don't know kung ano yung ano nito, ano ba, gusto mo mapuri ka? Or, hindi, tinatanong ko lang ah. So, ito yung istorya, no? Sabing ganun. Kasi ito, screenshot si Angara Mioren, no? Sabing ganun dito. Teacher na awa sa isang estudyante matapos magsulat sa kanya para manghiram ng 10 piso para makakain. Mga netizens, kinaantigan ang ginawa ng guro sa estudyante. Wala akong against sa bata, no. Syempre, mali mo, nagugutom naman talaga yung bata. Pero hindi ko alam kung ano yung nito, yung mensahe nito eh. 'Di ba? Ito yung sabi ng teacher. Pero alam mo, nakakabahala sa bata yung magsulat ng ganito. Ma'am Mayo. Mayoren? Tama ba? Ma'am Mayoren, pwede po ba ako umutang ng 10 piso? Nagugutom na po kasi ako. Ito, no, medyo skeptic ako. Ay, sorry, hindi nyo pala nakikita. Medyo skeptic ako dito. Na totoo ba talagang sinulat ng bata to? I don't know. Malay mo totoo naman. Pero, hindi na lang ba pwedeng lapitan niya si teacher? Ano ba? Ilang taon na? Sige, junior high school. Medyo matanda naman na. No? Ilang taon ba ang junior high school? Kasi si Sampaguita girl, nung pinalabas niya na siya ay senior high school. Hindi, no, grade 9. Si Sampaguita girl, 16 years old eh. Pero siguro matanda-tanda na rin to. Hindi na to elementary, di ba? I am a junior high school TLE teacher, public school. My students are all in grade 7. So, medyo matanda na rin. Hindi na to yung musmos. Medyo may, ano na rin ng grade 7, di ba? Teenager na to, no? Grade 7, tama ba ako? Di ba? I also have advisory class. One advisee gave me this letter while I was taking my break at recess time na rin ng mga bata. This is not the first time that this student asked for 10 pesos. Minsan to buy snack or pamasahe at every time binabayaran niya ako pero hindi ko tinatanggap. This time I gave him 100 pesos. 100 pesos, told him to buy rice meal para siguradong busog siya. So, pagbalik niya, inabot niya sa akin ng 90 at biscuit lang talaga ang binili niya. Madalas absent ang batang ito dahil wala daw siyang pambaon. Gagawan pa raw ng paraan ng mama niya. Sabi ko, pumasok siya, bibigyan ko siya ng biscuit at tubig. As a teacher, ang trabaho talaga natin hindi nag-uumpisa at natatapos sa klase. Madalas higit pa doon. Anong point nitong post na to? Hindi, gusto ko malaman. Hindi naman sarcastic yung yung tanong ko. Anong point nito? O natulungan mo si student. So, hindi, very good naman ang ginawa ni ma'am. Tinulungan niya. Kaya lang, anong point nito para palakpakan ka namin? Kasi bilang ito yung natutunan ko nung nagtatrabaho ako, no? Nung nagtatrabaho ako. May mga tao kasi na gustong mapuri. Wait lang, labas muna si ma'am dito. Sabing gano'n nung superior ko noon. Huwag ka magmalaki kung nakakakota ka. Alam mo kung bakit? Kasi talagang yan ang trabaho mo.
I don't know kung harsh lang talaga sa akin yung superior ko o hindi. 'Di ba? Eh, siguro ayaw niya rin sigurong lumaki ang ulo ko, no, kasi laging ano, trabaho mo talaga 'yon. Sabi sa akin gano'n. Parang halimbawa, let's say janitor ka, no, wag mo ipagmalaki na map mo ang buong building kasi trabaho mo talaga 'yon. Kaya lang, 'di ba, pagka halimbawa may pupuri sa at ano, hayaan mo yung ibang tao, wag yung sarili mo. 'Di ba? Very good naman ito, kaya lang anong point nito, kaya lang para ipakita na ano, hindi ko ina-antagonize si Ma'am, ha. Yes, tumulong siya, very good. Pero ano yung point nito? Na gusto mong maghatid ng mensahe na as a teacher, ang trabaho talaga natin. Alam na ng mga teacher yan eh. Kasi kayo yung pangalawang magulang talaga ng mga bata eh. Hindi naman bobo yung ibang teacher mo na hindi alam yung essence ng pagka-teacher nila. 'Di ba? I think para hindi, I'm so sorry, no. Pero tingin ko para lang magpasikat to men eh. Sorry ah. 'Di ba? Baka mamaya may magalit na naman sa akin dito sa okay naman. Mas maganda kasi pag mga ganyan ay ibang tao nagpo-post niyan. Yung let's say yung estudyante mo, no. Love na love ko talaga to si Ma'am kasi ako ay hindi ako pinabayaan ni Ma'am nung ako'y nagugutom. Mas magandang gano'n eh, kasi yung ganyan eh. Parang hindi, tinatanong ko lang naman kung ano yung point nun. 'Di ba? Bait ni Ma'am. Galit kayo sa akin. Hindi, inaano ko lang kasi maraming ganyan men eh. Maraming ganito nagpo-post. Sometimes meron pa ako nababasang post, no. I have nothing against sa mga fast food worker, 'di ba? Meron ako nakikita na post na yung buhay fast food crew. Hanapin ko nga 'yon kung mahahanap ko, no. Ito. Salamat, nakita ko rin, ano. Ito, no, may mga post, I have nothing against, believe ako sa inyo. Actually, mas believe pa nga ako sa mga to kaysa kay Sampaguita girl na kaya nang magtrabaho niyan. Mas pinili na lang mamalimos. Ang nabubwisit lang ako dito, no, na may mga customer na magagalit kapag 5 minutes wala pa ang kanilang pagkain. Pero lingid sa kanilang kaalaman na oras ang hihintayin ng mga crew bago sila makakain. Men, hindi lang naman trabaho niyo yung ganyan eh. Ganito kasi yan. Sometimes, no, kami, nung nagtatrabaho ako sa supermarket, limited din lang ang break namin. So, kakain kami ng Jollibee, tapos sasabihin sa amin, willing po to wait 5 minutes. So, 5 minutes, o sige, okay lang. Then, dumaan na yung 15 minutes, matatapos na yung break namin, wala pa yung pagkain. Natural magagalit kami, nagbigay kayo ng time eh. 'Di ba? Nagbigay kayo ng time sa amin. Kami din, importante din naman ang oras sa amin. 'Di ba? Delimitado lang yung break na. Yan, now yung sinasabi mo na kasi kayo kasi kayo kahit kailan pwede kayo mag-adjust sa break nyo, eh kami hindi. Pag kami nasa supermarket, 'di ba? Tapos may mga customer na nagagalit kapag wala. Eh kung sinabi nyong willing to wait 5 minutes, pangahawakan talaga ng customer yung 5 minutes. Intindihin nyo kung magagalit din ang customer. Pero pag OA naman magalit sa inyo, medyo mali nga naman yun. Pero, syempre, panghahawakan namin yung sinabi nyo eh. Tapos, pero lingid sa kanilang kaalaman na oras ang hinihintay ng mga crew bago silang... Lahat naman nakakaranas nito sa trabaho na to, lalo na pag busy eh. I don't know kung uubra ang pagka-crew mo pag nag-supermarket ka. Yung mga nagtrabaho na supermarket, yan, Kay, nandiyan ka ba? Lalo na pagka peak season, walang break doon. OTY pa nga minsan eh. 'Di ba? Baka mamaya malagas ang buhok mo doon lahat. Tapos ang daming reklamador na customer pa doon. Pagka hindi mo ma-refill yung ano mo, pagagalitan ka pa ng manager. Ibig ko sabihin dito, no, yung mga ganyang buhay, mga part ng paghihirap sa trabaho, yan ay normal na lamang eh. 'Di ba? Pasalamat ka nga, yan lang ang kinahihirapan mo sa trabaho mo, yung wala sa oras ang pagkain. Paano yung mga ano natin, mga
kapatid nating sundalo na nakikipagpatayan. Kaya mo yon? Yung pakikipagpatayan, wala naman silang angal nun eh. Kasi alam nila kasing part ng trabaho yon. Yung ganon. Di ba, men? Hindi, sa akin lang, wag tayong OA na magpaawa ng ganyan. Di ba? Okay lang sana kung minaltrato ka ng customer, kakampi kita. Dahil hindi naman talaga tama na maltratuhin ka. Pero yung mga obstacle sa trabaho mo, no? Hindi dapat inaano yan eh. Nagagalit kayo sa akin. 'Di ba? Hindi naman wala lang no, nadaanan ko lang. Halimbawa ganito kung ang napili mong wala namang trabahong madali talaga. Napili mo maging artista. Kala mo madadali ang trabaho ng artista? Willing ka magpuyat sa shoot, magkabisado ng mga script mo. Sa part nila mahirap 'yon, hindi sila pwede magreklamo, trabaho nila 'yon. 'Di ba? Ano pa ba ang trabaho na akala nyo madali? Lahat ng trabaho may mahirap na part. Gusto mo magbasurero? Minsan magrereklamo ka dahil mabaho. Part ng trabaho mo yun eh. Mabaho yung inaano mo eh. 'Di ba? I mean, minsan nakakabwisit lang kasi na akala mo yung trabaho lang talaga nila yung nakakaapi. Hindi nakakaapi to eh. Part ito kasi ng trabaho eh. Buti sana kung nirereklamo mo, sinampal ka ng customer, yon. 'Di ba? Pero pag mga ganitong paawa, men, 'di ba? Galit kayo sa akin. Tapos merong finorward sa akin eh. Maganda yung topic din na yun eh. Dali lang ha. Ito naman, itong topic na to, regarding naman ito sa... Saan ba yun? Wait lang ha. Yung clean as you go, sige. Pwede kitang kampihan yung may mga kumakain na basta-basta lang, na kung kaya namang ay imisin. O yun, medyo kakampihan kita doon. Pero yung kung anong oras ka kumakain, part ng ano kasi yun, men eh. Part ng hirap sa trabaho natin yun eh. 'Di ba? Ito, isa pa ito, pinasa ito ni Tantan. Shout out Tantan. I'm so sorry kung ang dating sa inyo yung mga typical na pang-utak teleserye, hindi ko masyadong kinakampihan, 'di ba? Ito nagva-viral ito. Ito Mga kabataan dyan, manong ulam. O sa mga kabataan dyan, huwag kayo puro cellphone. Galaw-galaw din. Shoutout sa mga kabataan dyan, manong ulam. O sa mga kabataan... Ito kahang-hanga naman siya. Pero nung binabasa ko yung comment nito, mukhang nagba-backfire. Mukhang nagba-backfire yung inano niya. Kasi, I don't know, marami sigurong tinamaan. Kasi medyo nagtumatak sa akin yung unang comment dito eh. Yung parang, okay na sana eh, kaso hambog. 'Di ba? Nung nabasa ko to, kasi kaming mga kabataan kasi kami eh. Uy, 21 years old lang ako Pasok ako sa pagiging kabataan, 'di ba? Kaming mga kabataan. Minsan, 'di ba? Hanga kami sa'yo kasi ikaw nagsusumikap ka, 'di ba? Kumikita ka na. Pero yung sasabihin, wag kayong 'di ba, men? I don't know kung saan ako lulugar dito. Pero may feeling lang ako na pag pinapanood ko, parang nabubwisit din ako. Dyan, huwag kayo puro cellphone. Galaw-galaw din. Shoutout sa mga kabataan dyan, manong ulam. O sa... Yung parang kinukutsa niya pa yung bakit porkit kumikita ka na. Hindi siguro,
I don't know, siguro hindi niya naman mean ano, hindi niya naman siguro mean or nasasaktan lang talaga yung ano, yung talagang natatamaan. 'Di ba kasi ano ko dito, pero medyo pinaburan ko itong comment na 'to, okay na sana kaso hambog. Okay naman yung ginagawa niya, nakakabilib talaga, kaya lang yun nga yung parang hindi niyo ako gayahin. Ang dating kasi parang hindi niyo ako gayahin. Ito nagsusumikap ako, kayo hindi. Instead na parang tara tulong tayo sa magulang natin. 'Di ba? Shout out, tulong tayo sa magulang natin para matulungan natin si nanay at tatay. Hindi yung, 'di ba, men? I don't know, nagigets niyo ba ibig ko sabihin? Kasi ang dating katulad ng sinabi ko na parang, oh, kita niyo ako, nagtatrabaho kayo, mga tamad kayo. Yun siguro yung dating dito sa part na to, no? Galit kayo sa akin. Hindi, napag, ano lang natin, napag-uusapan lang naman natin. Hindi, kung tingin nyo mali ako, sabihin nyo ha. Wala namang problema sa akin. Pero sa akin, ito kasi yung mga bagay na ano mga bagay na sometimes, sa pagiging utak teleserye natin, di ba? Feeling natin kasi, ito yung pinapatugtog ko pagka ano ako nag-i-intro di ba? Sometimes kasi mga kababayan ko, yung mga ganitong uri ng mga post, no, instead na maka-inspire or makatulong, hindi natin alam, unti-unting nilalason ang utak natin sa maling pattern. Actually, yung mga nagtatrabaho, yung kanina, yun, ano ba na pag-usapan natin kanina dito? Yung mga fast food crew, hindi naman mali na magtrabaho ka, di ba? Pero sometimes, masyado naman paawa na parang ang tingin nila sa sarili nila ay sila lang yung nahihirapan. 'Di ba? Yung mga customer siguro na nagrereklamo, katulad ng sinabi ko kanina, baka may hinahabol na oras din or napangakuan mo na ilang minuto, let's say napangakuan mo ng 5 minutes. Yun kasi ang panghahawakan nila dun, men, 'Di ba? Then yung yun nga yung maanong ulam, 'di ba? Yung sinasabi nung ano, parang hindi lang maganda talaga pakinggan, 'di ba? Huwag kayong magagalit sa akin napag-uusapan lang natin. Kasi ito yung culture kasi na gustong gusto kong mabago Gusto ko talaga. Kung maaari nga mamajikin ko Kasi kadalasan, ang problem sa ating mga Pilipino talaga, pag inatake na yung puso natin, ano under na tayo ng spell Ang daming scammer na naman talaga niyan. Number one na scammer sa Pilipinas, mga kababayan ko, yung mga politiko. 'Di ba? Yung mga tiwaling politiko. Sa eleksyon, puso yung tinatarget sa atin 'Di ba? Kumain lang ng fishbowl yung kandidato, syempre matatouch ka na nun, 'di ba? Tapos yung ikikwento niya, 'di ba? Natawa nga ako noon Yung si Manny Villar 'di ba? Sobrang yaman noon. Kung paano niya gawin tanga yung mga tao na yung lumalangoy daw siya sa dagat ng basura. Tapos nagtaka ako nung tumakbo si Binay, biglang nag-aalaga siya ng baboy nung araw. Kasi yun ang way para connect sa inyo Kasi majority sa ating mga Pinoy nanggaling talaga sa hirap, majority sa atin. 'Di ba? Iilan lang kasi sa mga Pinoy yung pinanganak na may kaya talaga. Kadalasan tayo, kasi yun yung bagay na nakaka-relate tayo Majority sa atin Kapag na-mention na, dati pala itong tricycle driver, di ba? Siyempre, mahirap pala siya dati. Katulad ko pala siya dati. Di ba? Kaya nga maraming nagmahal kay Diwata noon Actually si Diwata nung naitatopic ko si Diwata, hindi naman siya sumikat dahil sa dahil doon sa pares niya. 'Di ba? Hindi naman siya sumikat noon Kasi wala namang remarkable doon sa lasa ng pares ni Diwata. Meron bang may ba doon sa special ba doon sa pares ni Diwata? Wala naman, 'di ba?
ang ginusto ng Pinoy sa kanya, galing siya sa hirap. Yan lagi ang ano eh. Kasi, di ba, tayo lahat, utak teleserye tayo lahat. Kasi ganyan ang formula ng teleserye eh. Ano ba ang formula ng teleserye? Ang bida laging mahirap. Di ba? Tapos ang kontrabida laging mayaman. Laging inaalipusta yung ano, yung mahirap. 'Di ba? Kaya tuloy pagka ang ano, ang mga naaapi do sa video, kahit hindi na tayo mag-isip, no. Mapanood lang natin na may sinipa na nagbebenta ng sampagita, 'di ba? Oh, kawawa naman, hindi tama 'yun, hindi tama 'yun. Pero what if kung mayaman 'yun, ano? Mayaman yung gumawa nun, 'di ba? Tapos nakikita niyo yung mayaman, hinahampas-hampas. Hindi naman sampagita, kundi let's say ang dala-dala ng mayaman ay shopping bag. Hinahampas-hampas si security guard. Siyempre hindi niyo nakakampihan yun dahil mayaman na yun eh, 'di ba? Kahit pa sabihin mong bata 'yon. Tapos hinahampas, sabihin niyo, "Oh, yun ang natututunan sa magulang niya, ang mang-api." Anyway, mga kababayan, ano, sana kahit pa paano, maano din, hindi ko sinasabing huwag kayong tumulong, 'di ba? Pero sometimes kasi mag-ingat din tayo. Minsan nadadala tayo diyan eh. Hindi lang minsan pala, lagi sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Pagdating sa politics, diyan tayo nasisilo, diyan sa pagiging utak teleserye natin, 'di ba? Sa mga humihingi sa atin ng tulong. Naranasan ko na din 'yan. Yung isang tao ko dati nagpaawa, 'di ba? Nangutang kasi di na nagpakita. Pinangsugal pala. Ang daming ganyan, men. 'Di ba? Yung mga bata nga namamalimos tapos makita mo nagkakara-cross din. Anyway, mga kababayan ko, magandang hapon, ano. Ay, walang ma-offend ah. Yun lang, maraming salamat. Bye-bye.